Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Maganda araw mga kauntahan. Welcome to the Chinese New Year and pre-Valentine episode of People's Court. Dahil ilang araw na lang, Valentine's Day na. Yes. Dapat pala nakapula ako today. Although para sa mga Katoliko natin mga kauntahan, mas importante din syempre ay isa pa okasyon sa February 14, 2024 which is Ash Wednesday. Ako nga po uli ang inyong abogado si Attorney Al Jumrani at sabay-sabay natin i-welcome ang the one and only Judge G. Oyenko Nolasco. Hi Judge! Hello, Attorney Al, and hello din po sa ating mga kahuntahan na walang sawang sumusubaybay sa ating show. So, nabanggit po ni Attorney Al na para ito yung ating Chinese New Year episode at pre-Valentine's Day episode. So, happy, Kung Hei Fat Choi, and happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, si former Judge Jing Oyenko Nolasco, isang dating hukom. And today, we have another special episode in store for all of you, mga kahuntahan, na medyo related sa February 14. Pero hindi yung Ash Wednesday na nabanggit ni Attorney Al kanina, kundi yung araw ng mga puso. Now, sa kung ano iyon, mamaya nyo na po yan malalaman. In the meantime, may tanong muna ako sa iyo, Attorney Al. Saan kayo magse-celebrate ng Valentine's Day ni Donnie? Oh, ikaw talaga. Marites ka talaga, Judge. Secret. Ah, talaga? Baka Bakit? kasi may mag-gate crash. Biglang. Di ba? Okay. Well, maraming reasons para mag-gate crash. Baka gusto mag-third wheel, fourth wheel, fifth wheel. Or worse, baka di ba may magsabi ng kami dapat ang Valentine's dahil kami ang official. Ala. Ay, naku, wala. Hindi pa pwede yun. And then, sa totoo, seriously, wala kaming naisip. Actually, ang tagal na rin since I seriously celebrated Valentine's Day. Oh, talaga? Remember, pinaka-vivid na memory ko was 2006, 2007. Oh, okay. Doon pa sa ex ko. Okay. Kasi may balloons, teddy bear, chocolates wow, yun. talaga? Very traditional talaga. But since then, wala na. Kasi, yun na nga, para sa akin kasi, parang, Valentine's Day usually falls on a weekday. So, dahil nga, it falls on a weekday. Correct, no? It falls on a weekday, may work, may class. So, paminsan, wala na, nakakalimutan mo at saka hindi kayo available. Pero ang isip namin, we will parang advance Valentine's Day. Actually, this weekend. Okay, paglabas tama. ito, no? Kasi long weekend yes, so yun na lang. At least with family, ganyan. Pero since, on the Valentine's Day 14, meron akong hearing nun. So, ang kadate ko talaga is si Judge. Si Judge, kasama ng mga litigante, yung mga lawyers, pati na rin yung staff. So kami mag-Valentine's Day doon. Okay, nasa work. Sige, ako naman Marites. How about you? Paano mo i-celebrate ang Valentine's Day? Wala din. Wala rin. Hanapan kita. Gano'n, Hindi, naman, seriously, pagka-Valentine's Day kasi, lalo na ngayon, wala na si husband ko, di ba? Yung with my sons, yun naman ang aking mga Valentine's date. Pero ngayon nga, dahil nga Ash Wednesday, ang pinaka-focus namin is that, so magsisimba at magpapalagay ng krus na abo sa noo. Then siguro mag-late night dinner kami mag-iina pagkatapos ng klase ni Barry. Pero syempre, mag-a-abstain sa meat kasi yun yung isa sa Ash Wednesday. Fish and veggies lang. Ang mahalaga naman, magkakasama kami dun sa Valentine's Day / Ash Wednesday. Yeah. Pero di mo rin ma-avoid ang Valentine's Day kasi it's too commercialized na rin. Yun na nga eh. Diba? Everywhere you look, pula, may mga heart, may mga cherubins, batawag yung mga cherubs. Cherubs pala. Yun. Paano naman? Pero na nga ako, yung mga boys ko ang aking kadate on Valentine's Day. Basta at least, hindi tayo mag-iisa sa araw ng Valentine's. Ayan. So, that's true, Judge. Araw ng mga puso or Valentine's Day is not naman limited to romantic love, but to all kinds of love, including the love between a parent and a child. That's right, Attorney Al. At alam mo ba kung ano ang Greek term sa kind of love between a parent and a child?
Ano yon? Hindi ko alam, Judge. Ayan. Ang tawag doon ay, ewan ko lang kung tama ang pronunciation ko, no? Pero storage. Storage. Or baka storge. Spell. Ayan, storge. Oo, or storge. Ganyan. Pero wala naman storage or storge yan. S-T-O-R-G-E. Yun yung familial affection and it covers the love not only between a parent and a child, pero sa family na rin. It's one of the 4 kinds of love. Yung iba are eros or romantic love. So ito yung sa mga mag-partners, couples, etc. Kasama rin dyan yung philia or yung sa friendship naman. Okay. At ang pinaka-importante sa lahat, ang agape. Agape. Which is the highest, most complete form of affection. Dahil ang pagmamahal ni God sa atin, ang pundasyon ng pagmamahal na ito. It's a strong, selfless, and sacrificial love. Wow, sige ulitin natin. Storge, Philia, philia, eros, eros, at and saka agape. agape. Oo, yan. Oh, galing. Saan mo naman natutunan yan? Eh, syempre, nag-online search. Online yan. search. Oo. Akala ko meron kakilala. Greek. Kaya nagsabi sa'yo. Okay, anyway, pwede ka na rin palang maging pwede ka na rin maging love guru pala. Talaga, Judge. hindi naman. Kasi nga, base doon sa criteria na nilabas dati ng the one and only love guru na si Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen, parang hindi ako qualified kasi sa pagkakaalala ko, isa ron dun sa mga criteria niya para maging love guru is tungkol dun sa Totga. Alam mo yung Totga? Yeah, the one who that got got away. away. Oo, the one that got away. Parang may minimum doon kung ilang Years? naka-Totga na. Nakailang Totga. Ilang totga. Ikaw isa lang Oo. naman totga mo, di ba? Wala. Hindi naman siya Totga. Kasi naging kami naman Correct. So, parang, hinahanap ko kagabi, nung ginawa ko, nung nagpe-prepare for this, hinahanap ko yung iba pang qualifications to be a love guru. Hindi ko na siya mahanap Pero pinost yun dati ni Saj Leonen before. Nakakatuwa kasi nakakatuwa si Saj Leonen pagka Yes, nag-discuss yes. siya about that. Tungkol Yun lang sa tumatak sa isip ko na kailangan meron kang gantong Siguro kailangan mo karaming ma-experience lahat ng mga possible scenarios in Yes, love para oo. makapagbigay ka ng advice. Yun, parang Kailangan ganun relatable. yata. no? Oo, I yun. see. Okay. Pero bago pa tayo tuluyang mapunta sa usapin tungkol sa love at baka maging love talk show ito. Ayan, dahil related pag-usapan natin at bago natin pag-usapan ang topic natin na related din sa love, mainam na magbalik tanaw na muna tayo sa ating nakaraang episode na Tanong Mo, Sagot Namin Part 3, kung saan sinagot at tinalakay natin ang 8 tanong mula sa ating mga kahuntahan. Roll VTR. Again, another siksik at liglig na discussion at umaapaw Yes. na discussion sa batas. Maraming salamat po sa ating 8 question senders. At ano pa lang po yan sa YouTube. Baka pag pumagtampo yung mga mga nasa nagpadala ng Facebook, nagpadala question sa Facebook, mga no? kahuntahan ng mga nagpadala sa Facebook at Messenger. Meron pa po yan, kasi, kaya lang po limited ang time natin. So magkakaroon pa po tayo ng parts 4, parts 5, 5, and so on and so forth ng Tanong Mo, Sagot Namin. At may variation nga po yung susunod. Kasi yun nga po yung ating mga special guests, babalik sila to answer some of your questions din, di ba? Maraming salamat sa ating production team for that video. So Judge, ano ang paalala mo sa ating mga kauntahan in relation to that episode? Thanks, Attorney Al. At yung paalala ko in relation to our last episode, is yung lagi rin naman natin pinapaalala sa ating mga kahuntahan kada episode natin, no? Na tanging legal information lang po ang pwede naming ibigay sa inyo, hindi po legal advice, legal assistance, or lalo na po yung financial assistance. At tandaan po natin mga kahuntahan, pag may kaso na po kayo or nagbabadyang maging kaso, pinakamainam pong lumapit na po kayo sa isang abogado, whether private or public po, para po mabigyan kayo ng proper legal assistance tungkol po sa inyong legal concern. So yun yung pinakaano natin. Kasi mahirap naman na mag-cite tayo Ang ng dami kasi. dun sa 8 questions na yun. No? So general paalala na lang sa kanila. Yes, tama. What about you, Attorney Al? Thanks, Judge Jing, sa pagpapaalala uli tungkol sa constant reminder natin na yan sa ating mga kauntahan tungkol sa pagsagot natin ng mga tanong nila. Yung sa akin naman, gusto ko lang sabihin sa ating mga kauntahan na we are doing our best po to answer all the questions you sent po. Kaya po, kung hindi man po kami makasagot agad sa mga pinost nyong tanong or sinend sa amin via DM, be assured po that we will eventually answer your questions po. At baka ma-feature pa ang inyong tanong sa isang future episode ng People's Court. Kaya keep those questions coming and continue to watch People's Court po para abangan ang pagsagot at pag-discuss namin sa mga tanong ninyo. Oo
nga po, mga kahuntahan. Basta continue to support People's Court po, ha? Anyway, mga kahuntahan, kung hindi ninyo napanood ang episode natin na yon na Tanong Mo, Sagot Namin Part 3, or any of our previous episodes po, or di kaya gusto nyong panoorin uli, pwedeng-pwede. By now, alam nyo na po na lahat ng episodes natin ay ina-upload agad sa Facebook page at YouTube channel ng People's Court. Para mabilis, hanapin nyo lang po ang GNN People's Court and click on the episode that you want to watch. At sana po lahat ay naka-like and follow na sa Facebook page at naka-subscribe na sa YouTube channel ng People's Court at naka-on yung alarm. Correct. Para kada latest episode ay nanonotify po kayo tungkol doon. Correct. Yan. At syempre, bukod sa panonood, please feel free to share and forward our episode sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala nyo na sa palagay nyo ay makikinabang sa episode na yon. Lalo na po sa mga law students, bar reviewees, miyembro ng lupon sa barangay, among others. Yes. At mga kahuntahan, mas mainam po na abangan at mapanood nyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV. Kailan po yan? Tuwing Sabado po ng alas 7 ng gabi sa One Media Network, which is the new name of GNN. May replays din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo sa iba't ibang time slots kung hindi nyo po naabutan ang premiere airing nito ng Sabado ng alas 7 ng gabi. Mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, at sa iba pang cable provider sa iba't ibang probinsya, pati na rin po sa UHF Channel 47. At kung wala pa po kayong cable o di kaya ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil walang One Media Network sa current cable provider ninyo, we highly recommend na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network tulad ng People's Court, but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ay bisitahin ninyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng FB page na at GSAT Direct TV. And as we always say po, mga kahuntahan, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Remember po, Attorney Alan, Yes, lagi I'm nating ready. paalala, okay? Knowledge is power and sharing is caring. Yan. Yan. Again, maraming salamat po uli mga kauntahan sa walang sawang panonood at suporta sa People's Court. Special thanks din sa mga nag-share na ng ating episodes and thanks in advance sa mga mag-share pa lang. Yun. And with that, it's time na po for our special shout out to some of our kahuntahan sa Attorney Al. Sino ba ang mga ang mga kahuntahan nating nasa listahan natin this week? Okay, Judge. Ang first special shoutout natin ay para sa kauntahan nating nag-direct message sa atin sa Messenger na may profile name na Ago Vivian Paduliano na nag-message ng magandang gabi po. Ako po ay nanonood na inyong programa. Nakita ko po na marami kayong natutulungang mga tao. Oh, di ba? Salamat po, Ma'am Ago Vivian, sa inspiring message niyo po sa amin. Yes, Ma'am Ago Vivian, maraming salamat po for your message. And please continue to watch and support People's Court po. Now, for our second special shout-out, ito ay para sa kauntahan nating may profile name naman na si Den Rose na nag-direct message din sa atin sa Messenger. Ito naman ang message ni Attorney Al. Yes. Hello, Judge Jing. Magandang tanghali sa inyong dalawa ni Attorney. Nanonood po kami sa inyo. Nakakatuwa po kayo, Judge Jing and Attorney. Oh. Salamat po for watching and for your message, Ma'am Den Rose. We are happy na natutuwa po kayo sa amin ni Attorney Al. Ayan. Sabi nga sa iyo sa susunod comedy show na to. At sana po, Ma'am Den Rose, may natututunan din po kayo sa amin ni Judge G every week dito sa People's Court tungkol sa iba't ibang legal topics natin. Yes. Maliban doon sa natutuwa kayo sa amin. Tama. So, salamat po ulit sa ating mga kahuntahan na sina Ma'am Ago Vivian at Ma'am Den Rose. Patuloy niyo pong panoorin at suportahan ng People's Court, ha? At para po sa iba nating kauntahan, please do not hesitate to message us or post your comment of support and appreciation. Kasi nakaka-inspire po talaga yun. Siyempre, aside from those kinds of messages, you may also send us your questions, comments, or recommendations regarding our episodes. Again, you may contact us either directly via Messenger or by posting a comment on any episode of People's Court on our Facebook page and YouTube channel. Yes. And with that, mag-personal shoutout naman tayo. Since malapit na ang Valentine's Day,
babatiin ko ang mga special couples sa buhay ko. Yan. First and foremost, ang aking mga magulang, Mami Fatima and Papang Marjuk. Next, my brother, Don at aking sister-in-law na si Rain. Alam nga may iba pa, no? My auntie Sagyara and Uncle Joseph. And ang mga titas and titos ko on both sides and my cousins and their spouses on both sides din. May you always be in love with each other, no? At sana ay tuloy-tuloy yung magandang relasyon nyo. Yes. Although syempre hindi naman natin masasabi all happiness yan or all fun. Yes. Pero at least stay in love. Yes, Para through thick and thin. through thick and thin. Kasi Yes. nakaka-inspire kayo. Correct. How about you, Judge? Si wala ka special greeting. Ay, syempre. Pero sa kanya ko nasasabihin yun directly. Pero yun na nga, because we look up, alis ako personally, no, kaya di ba sinasabi natin na we believe in the relationship when we see it work in other people. Yes. Di ba? Syempre, kahit hindi siya nag-work, hindi ko sasabi hindi nag-work sa akin. Kasi talagang sa lahat, no, sa sobrang tagal ko in the dating, hindi naman nag-date. Tumigil na ako mag-date. Pero alam mo yun, since nagkaroon ako ng muwang and I decided to be in a relationship, ngayon lang ako talaga nagkaroon ng steady relationship na walang stress. Siya ang nasi-stress sa akin. Pero yun na nga, for the people that I mentioned, sabi ko, yun na nga, they inspire my cousins, my nephews, lalo na si Auntie Sard, saka si Uncle Joseph, kasi wala sila anak. Diba? So, talagang they are so in love with each other talaga. Mapapansin ko even to this day, walang nagbago. Never ko sila nagkita nag-away. Siyempre may mga konting arguments, ganyan, pero hindi gano'n kaseryoso. Yes. And then of course, my parents, very working relationship din siya. And then yung mga cousins ko din. So kaya I wish them talagang the best in the relationship. Kasi when their relationships work, that means any other relationship can work. Nakaka-inspire. Correct. Diba? Yeah. How about you? Sino ang mo? Babatiin. Hello muna at happy Valentine's Day in advance sa mga binati po ni Atty. Lalo na nga sina Papang Marjuk at saka si Mami Fatima. Ako naman gusto ko pong batiin kayong lahat ng Happy Valentine's Day po mga kahuntahan. So, from Atty. Al and I and all the People's Court, members of the People's Court team. Maraming salamat po sa suporta at pagmamahal sa People's Court. You inspire us and motivate us po to keep on going. At syempre, Happy Valentine's Day sa aking Valentines, sina Kuya B at Bebe G. Yes. Kaya ang sagot dun sa tanong, di ba merong isang commercial, coffee commercial dati, ang tanong niya, para kanino ka bumabangon? Yeah. Sila yun. Wow. Para kanino ako bumabangon? sina Kuya B at Bebe G. As I always tell you, I love you both unconditionally and equally but uniquely. Yan. Para at least, diba, hindi nila maramdaman na, bakit iba yung treatment Yes. doon sa isa? Kasi unique sila. Oo, unique. Ayan. Okay, so sweet naman talaga ni Judge Mommy Jing. Talagang kitang-kita ang love mo for them. And speaking of love, since related yan sa ating topic today in our pre-Valentine's episode, pwede na tayo mag-topic reveal, Judge. Yes, Atty. Al, ano nga ba ang pag-uusapan natin today? Yan, love life mo. Wala po love life. Na romantic ka, walang romantic Kung love love life ko na romantic, wala tayong pag-uusapan. Wala no, talaga. Diba? Tapos ang kwento, di ba? So anyway, mga kauntahan, gaya na sinabi na po namin kanina na related ang topic natin sa Valentine's Day. Ano yon? Ito po ay tungkol sa live-in or yung tinatawag ng iba na common law marriage. Specifically, pag-uusapan natin ngayon, mga kauntahan, ang ilan sa legal consequences kapag ang isang couple ay magsasama or magli-live-in ng hindi kasal. Specifically, tungkol sa property relations nila, successional rights, status ng mga anak nila, among others. Yes, that's right, Atty. Al. So we truly have another exciting and interesting discussion on that, no, for our kahuntahan in our third segment. Yes, Judge. Pero syempre, kaabang-abang din sa second segment ang pagsagot natin sa dalawang piling tanong mula sa ating mga kahuntahan. Kaya dyan lang po kayo mga kahuntahan, magbabalik pa ang People's Court.
Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po ulit si Attorney Al at kasama pa rin natin ang the one and only Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Alan to all our kahuntahans. Narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment kung saan may dalawang tanong tayong sasagutin mula sa ating mga kahuntahan. At pagkatapos nun ay magbibigay din tayo ng konting patikim tungkol sa ating topic today on the legal consequences and effects of a live-in relationship and arrangement in the Philippines or live-in. Actually, yung title ng ating episode today. Correct. And, tama kayo dyan, Judge Jing. Now, since ako ang nauna last week sa pagsagot, ikaw na mauna ngayon, di ba? Pwede naman ikaw din. Sige, ox lang. Pero kung gusto mo talaga na ikaw na. Pero sino ba? Ikaw Hindi, di ba? ako. Sige, ano ba talaga ang first question natin for today? Alright, so ang first question natin ay, again, to ko sa love life mo. Okay. Joke lang. Wait lang. Yan. Hanapin natin ating first question. Ayan. Alright. So, ang first question natin ay nagmumula kay Obet. No? Ay isang kautahan natin na itatago natin sa alias na Obet. Ito ang tanong niya na ipinadala niya as a direct message sa messenger natin. Judge, attorney, meron po ako na close na transaction na bentahan ng property at napagkasunduan namin ng seller na bigyan ako ng 5% commission. Pero hindi po ako nabigyan. Pero nabalitaan ko, nagkabayaran. Diba? Wow. So, Judge, ay meron pa pala siya sinabi. Dagdag pa niya, Judge. Meron naman daw siyang kopya ng text messages nila na meron talaga silang transaction ng seller. Judge? Ayun. Thanks, Attorney Al, for reading Sir Obet's question. And of course, maraming salamat, Sir Obet, for that question. Now, Sir Obet, kung talaga may kasunduan kayo tungkol sa 5% commission nyo at hindi niya kayo binayaran, no? Kasi sa pagkakano niya, parang nabalitaan lang niya. Basta na-confirm nyo po na gano'n na nagkabayaran niya tapos hindi naman kayo binigyan ng 5% commission nyo, tapos may proof kayo na talaga may agreement kayo regarding that 5% commission, then pwede po kayo magpadala ng written demand regarding po that commission. Pag hindi nag-reply, pwede nyo po yung ipabarangay if you live in the same city or municipality. Then after that, pwede na po mag-file ng small claims case po if 1 million pesos below ang claim nyo. Kasi nung nilinaw na din natin to kay Sir Obet, sabi naman niya parang less than 1 million naman. Okay. At saka magkabarangay sila. So yun, syempre, yun ang kailangan steps na gagawin niya. Pero bakit kaya, no? Kaya siguro, kasi merong iba kasi na terminate nila yung agency relationship pag magkaka-close na para hindi na makakuha ng commission yun. Hindi naman fair yun. Lalo na kung yung ahente mo ang dahilan kung paano ka nakakuha ng buyer mo. Correct. Yan. Kasi yun naman ang point kumukuha ka ng agent para tulungan ka mag-scout ng mga potential buyers. Tama. So wag nyo namang tawag niya, iniitsapuera ang mga ahente ninyo. Correct, no? tama. Kasi nakatulong naman din sa inyo. Yes, hindi fair. Yeah, no? hindi fair. Para ka lang basahang itinapon. Correct. Pagkatapos ka mapakinabangan. O diba? Parang linya sa pelikula yan. Kailan ka ba mag-artista? Balita ko nag-audition ka na raw. Di ba dapat nga O, meron dapat tayo. Tapos ang role mo, nanay. O, sa bagay, okay lang. Bagay sa di ba edad. tayo ang part? Nanay ka naman nanay ko, dyan. di ba? Hindi, Oo, di ba? tayo yung wedding tayo guest ba? mo. Di ba magpa-partner nga Magpa-partner tayo Talaga. doon. Hindi pwede, ate kita. Sabihin mo doon sa casting director, pag kunin tayo, dapat ikaw yung ate. Ayaw mo ikaw ang kuya. Ay, di bago. Okay, anyway, there you have it, Sir Obet. No? Now, that's our first question. Let's go to our second question. Ito ang second question natin, galing naman kay Elias Jessie na nagtanong, Sir, Ma'am, ano po dapat gawin ko kasi may sinangla na title sa akin ang usapang
usapan, notarized pa po. 10% monthly na puro paunti-unti, give niya monthly at di nasusunod yung notarized. What to do po para maibalik yung hiniram niya? So bottom line, Yung loan. loan talaga. Kahit hindi na yung interest. Yun na lang talagang kumbaga correct. principal. Salamat po. So, Attorney Ann? Ayan. Okay, so thank you very much, Jessie, for your question. Thank you din, Judge, na for reading Jessie's question. Ayan, simply Jessie. Oo. Pakikanta. Hindi, ayoko. Ayan. Sige na. Ay, paano ba yun? And I don't Don't know know what I'm... how... And I don't know Sige. what I'm doing. Hindi, Literally. Literal. Okay. Okay. So, sa sitwasyon ni Jessie is, yung sitwasyon ni Jessie, para din kay Obet, no? It's a money claim. Ang bottom line nun, collection din kasi. Yes. Yun nga lang, kay Obet, commission. Itong kay Jessie, utang. Oo. But still, pareho ng proseso, no? Una, ipadala siya ng demand letter. Tapos kung taga-barangay, same barangay sila, then barangay proceedings. At kung wala pa rin, small claims. Lalo na kung itong mga amounts na hinahabol ni na Obet at Jessie ay both below 1 million pesos, which is the threshold amount for a small claims case. Yes. Dadagdag ko lang, Judge, sa kalimutan natin bagitin, yung kanyang pagsasanla, assuming na real estate mortgage yun, kung hindi ka pa rin bayaran ng principal loan obligation, you can go after the Ayan, the property. tama. No, pwede mong i-foreclose yung property kung taga hindi magbabayad. Pero kasi ang tanong niya, sinanlala yung titulo. So sabi yung usual informal na, o sige, sa'yo muna, Oo, yun, ikaw yung muna ganong hahawak nito, arrangement. tapos release mo lang sa akin yung titulo kapag Yes. nabayaran na At kita. saka siya, parang pinakalo naman ni Jess, Yeah. hindi siya after the property. Property. Parang ano niya talaga, Yeah. napakabait niya nga eh. Sabi niya maibalik Yes, lang kahit yung wala na principal, interest. kahit wala Ano, ng interest. Kaya Pero siguro straightforward, kasi nung no? simula, okay pa yung usapan. Yes. Nagbago ang Kaya nga ang sitwasyon. Kaya nga mga kauntahan, masabuti na idaan na lang talaga sa tamang legal formalities, no? Pag mga ganyan, wag kayong tatanggap at wag din kayo magsasuggest na sige, okay na yung titulo mo na lang parang ganun na o yung lang. ORCR mo na lang Oo, ibigay mo sa akin. tas walang, Correct, kasi kapag hindi nga magbayad yan, anong gagawin nyo? Oo. Dahil hindi na comply yung legal formalities nitong pagsasanla ng property, hindi nyo rin siya pwede i-foreclose. Ayun na nga. Whether extrajudicially or judicially. Ayun. Naku, Yeah. thank you for that, Attorney Al. And there you have it, Jessie. At again, maraming salamat, Attorney Al. Hindi lang dun sa practical na answer, pero nga dun sa going beyond that by Correct. discussing what could have been kung maayos sana Correct. yung pagkakasangla, Oo. di ba? Yeah. So mga kauntahan, for more information about small claims and the barangay conciliation process, please watch for our previous episodes on that. Specifically, episode 27 with Judge Glenn Clemente, that's for small claims, and episode 39 with Yusek Martin Dino. Siguro mag-ano na rin tayo. Mag-part episode 2 din ng tayo. sa barangay. Hindi, yung foreclosure. Aya, tama, oo. Yun kasi, Oo, di ba? wala Kasi pa tayo. nabanggit Meron mo tayong ngayon. replevin, si Oo, Judge replevin. Rowena. Judge Wengtan. Oo, Pero yes. yung foreclosure, Foreclosure, ng wala mga pa. ganito, Correct, wala pa. correct. Yun, Pwede, magandang. pwede. O, Yes. diba? So, Nakapag-ano tayo. Bigla, andun na siya eh, pero nandun pa rin. Nasa pumasok. Kasi nga nag-ano tayo dun sa Yes, previous episodes. correct, Eh. oo. Tapos yung nabanggit yung Na-realize yun, foreclosure. wala pa tayo Wala pa nun. tayo nun. Correct, Kaya yeah. yun pwede nating gawin. Yes. And mga kahuntahan, kung kayo po ay may mga tanong sa amin, wag po kayong mag-atubiling mag-message po sa amin, no? So please let us know, preferably through sending us a direct message via Messenger po. O kaya naman po, pwede nyo rin pong i-post questions nyo as a comment sa any episode po ng People's Court sa Facebook and YouTube. Actually po, may TikTok din po kami, kahit po hindi po yan ganun Hindi po ka-active. kami sumasayaw doon. Hindi po kami sumasayaw. Yung mga ano. Bihira lang, no? Oo, bihira. Di, mga 3 beses lang, Oo. 4 na beses pa lang. Pero pwede po kayo mag-DM DM, doon sa amin. correct. Oo, para lang mapadala nyo po sa amin yung questions nyo. Yes. Pero mga kauntahan, paalala lang po uli ha, nasabi na ito kanina ni Judge Jing sa first segment. Pero ulitin na rin po namin. Kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadya maging kaso, please consult a lawyer, private man yan o public, para sigurado maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpapadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers, at pagrepresenta sa inyo sa korte kung kailangan. Ayun, tama. And finally, paalala lang din po mga kauntahan ulit na tanging legal information ang pinoprovide namin, hindi po yung kagaya ng sinabi namin, legal advice, legal assistance, financial assistance. Kasi nga po mga kauntahan, nalulungkot din po kami pagka nagme-message kayo sa amin tapos
ang nirelay yung concerns tungkol sa finances. Pero hindi naman po namin kayo matutulungan doon. Talagang yung kung ano lang po yung concern, ayun, i-discuss namin dito para po hindi lang po dun sa kaalaman nung nagtanong, pero pati sa kaalaman ng karamihan. Correct. And again po, mga kahuntahan, paalala po ulit na wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan naming mga hosts ng People's Court at ng mga kahuntahan nating nagtatanong po sa amin. And with that, pwede na tayong magbigay ng overview tungkol sa topic natin today tungkol sa mga legal consequences ng live-in arrangements o yung tinatawag na common law marriages dito sa Pilipinas. Mga kauntahan, sa isang article na lumabas sa Inquirer Online na pinamagatang PSA: 2020 saw 12.66 million PH common law partners. May ganitong discussion po. According dun sa article, the number of common law or live-in couples in the country rose to 12.66 million between 2015 and 2020, the Philippine Statistics Authority said Friday. According to PSA's 2020 Census of Population and Housing, 14.7% ng 86.33 million individuals aged 10 and above in 2020 were in common law relationships. Talaga ba at age 10 pwede sila mag-common law relationship? Yun yung sa article, di ba? Yun yung lumabas talaga sa article. Between age 10 to 20 are in a common law relationship. Aga naman itong lumandi. Joke. So, an increase of 2015's 9.2% or 7.24 million. Diba? No? Okay. So, number of married persons increased by 1.52 million from 32.35 million in 2015 to 33.87 million in 2020. While couples in common law or live-in marital arrangements increased by 5.5 percentage points. So, mas madami pa kesa dun sa nagpakasal, Ayun di nga, ba? nang taas na, no? Nakakagulat nga. Dumarami na mga nagli-live-in, no? Yung tinatagurian nga ng iba na common law marriage. Kasi dun sa article mismo, sinabi common law, di ba, yung arrangement. Now, ano nga ba ang common law marriage? Yeah. Kasi yun yung kasi naano ko rin yan nung judge pa ako, pagka tinanong, sasabihin, anong marital status, Yes, sasabihin, common Common law, law, oo, yes. common law marriage, no? Sasabihin nilang ganun. So ito po, siyempre nag-research din po kami yan, pero ang naano natin, yung sa Wikipedia, kasi ang Wikipedia naman, Yes, sabagay, maganda mga discussion nagko-contribute niya. naman siya. Okay. And ito na rin natin to before, nung ginamit natin yung Wikipedia, for legal documents, Yes. hindi ang mga drafts, hindi maganda source sa Wikipedia. Yes. Pero for purposes of Of discussion, general information, general information, pwede na rin, no? So the original concept po of a common law marriage is one considered valid by both partners but not formally recorded with the state or religious registry nor celebrated in a formal civil or religious service. In effect, the act of the couple representing themselves to others as being married and organizing their relation as if they were married means they are married. Yun, yung ano. Correct. The term common law marriage or similar na paggamit has wider informal use, often to denote relations that are not legally recognized as marriages. It is often used colloquially or by the media to refer to cohabiting couples regardless of any legal rights or religious implications involved. At ang sabi pa sa article, this can create confusion in regard to the term and to the legal rights of unmarried partners, in addition to the actual status of the couple referred to. Kasi nga ginagamit yung common law spouse. Yan. Correct. Ginamit ang spouse. Di ba spouse may legal connotation Kasi yun. pag sabi ng spouse, kasal sila. Oo. Oo. Yun. Pero So, yung pala, kasal lang sila. kumbaga, they Sila consider lang. themselves as They parang just mag-asawa. label themselves as asawa. Yes, Kaya- yan. Which is ganyan na maraming mga partners na ang tawag nila sa isa't isa, asawa. Asawa ko. Yan, ganyan, baby diba? ko. Oo, Yan. correct, baby ko. Pero ito, syempre, meron pong legal consequences ang common law spouse or common law partnership. Ayan. Tama. Kaya nga Attorney Alo, bago pa natin, kasi marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa live-in arrangements na to. Kaya mainam naman na kasama na natin Correct. ang ating special Yes. guest para tanungin din natin siya about dito nga, bakit nga ba to sa Pilipinas naging na rin, common na yung asawa ko, common law
spouse ko yan, pero hindi naman talaga mag-asawa. Correct. So, i-introduce na natin ang ating special guest before we proceed any further in discussing our special topic. I agree, Judge. So mga kauntahan, we are truly honored to have once more on People's Court, after more than 2 years, our special guest na pioneer guest natin since she was with us in our premiere episode. Hence, we are truly thankful to her, and she has a special place in our hearts because Yes. she believed in us enough to accept our invitation to be our special guest for our very first episode. People's Court wouldn't be where it is now without her. Tama. Kaya mga kahuntahan, let's all give an extra welcome to the Dean of the Lyceum of the Philippines University College of Law, a family law expert, the one and only Dean Maria Soledad Sol de Requito Mawis. Ayun. Hello. Hello. Hi, Dean Sol. Hi, Hello, Dean. Prof. Al. Hello, Nako, how are you? yan. Thank you for inviting me again. Ako, talaga It was our truly happy pleasure. kami. Welcome back to People's Court, Dean Sol. It's really an honor to have you back here. It's on my People's honor Court. and my pleasure because very beginning pa lang sabi ko ito na ang legal love team to beat. And true enough, after how many Love years? team talaga. Yes, I still remember that. Pero sasabi mo, pero habang tumataga, ano sasabi natin? Para tayo nagiging si Roderick Paulate at si Carmi Martin. Ano yung show nila dati? Tonight with Dick, Dick and and Carmi. Carmi. Parang ganun yung Kami nangyari. ganon din. Yun nga lang baliktad. Hindi po ako yung sasayaw. Si ano siya. And the chemistry is very natural. Thank you. Yeah, very, So, hindi very legal natural. love team, parang dance party. Tapos kumakanta na rin kami rito. Oo nga, nabigla ako kanina. Oo. Si Almo kumakanta na po Kumakanta. yan. Pero kinakat po. Pag sa post-edit. At yan, lagi siya nagagawa. Pag masaya-masaya din si Yeah. Attorney Al. Katulad Oo. niya, no? Lagi siya Naluluha naiiyak. ako. Oh, yan, no? Diba? And Oo, we're truly happy talaga. We're truly that- happy din talaga. Oo. Oh, yan. Nasenti siya. Ayan. Anyway, nakakasedi talaga. Ayan. So anyway, ito na, simulan natin ang mga tanong. May personal question muna kami sa inyo, Dean. Oo. Ito na. Since malapit na ang Valentine's Day, which is also Ash Wednesday, how will you celebrate February 14 this year? Oo. Knowing my husband, we'll have to hear mass first. Okay. Kasi then we will not eat meat. We will eat something that is the Lord will like. And so, and then siguro manunod lang kami ng sine or we just go home. Kasi parang hindi siya, you celebrate as Ash Wednesday, di ba? Yes, oo. Parang hindi ako Okay. magdi-disco nung araw na yun. Hindi mo na mag-disco. Tempered. Tempered. I have to behave. Yes. Tsaka Thursday naman, balik kayo dun sa ano nyo. pwede na sa dance Thursday. date. Yes. So in oo, other words, pwede I'll be na. psychologically capacitated on the 14th. Oh, di ba? Nakakatawa talaga si Dean. Oh, yun ang kanya. So, merong pwede naman din, post-Valentine yung Yeah. Thursday, yung dance, nyo. Correct. Baka pwede rin pre-Valentine. Pwede rin So, yun. Pwede 13, pre. diba? So 14 kasi nagkasabay, Oo. no? Yung mga ibang, di ba sabi nga nila, pagka hindi ka raw dinate on the 14, pag 13 or 15, yung sabihin, on the side ka. On the raw, side ka, ganyan. ikaw yung illegal. Oo, gano'n. Oo. Pero ngayon kasi, Ash Wednesday, so naturally, Yeah. ang couples, mas magse-celebrate yan. Sa simbahan. Oo, sa simbahan. O kaya, before, yung talagang full celebration ng Valentine's would be either the 13, 13 or or the 15. Ayun. Baka katulad ni Attorney Al, Chinese New Year. Celebration ko. Sa long weekend. In advance ko Oo, na. tama. Ayan. O, yan. Thanks for sharing that, Dean. And with that, mag-short break na muna tayo mga kauntahan. Then on to our amicus curiae, kung saan pag-uusapan na natin ang featured topic natin on the legal consequences of living in without the benefit of marriage in the Philippines. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan dahil magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show.
Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa, kasama pa rin natin ang walang iba kundi si Judge Oyenko Nolasco. Hi, Judge Jing. Hello ulit sa iyo, Attorney Allen. Of course, to our special guest, si Dean Sol Mawis, and to all our kahuntahans. It's me again, Jing Uyenko Nolasco, former judge, and welcome po to our Amicus Curiae segment, kung saan po meron tayong inimbitahan na special guest. At ngayon po talaga extra special guest kasi siya yung premier guest natin. Tinatawag po nating Amicus Curiae or friend of the court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. At yun nga po, gaya po na sinabi ko, feeling extra excited and happy kami ni Attorney Al to have our pioneer special guest, Dean Sol Mawis, to discuss about the legal consequences of a couple's live-in arrangement in the Philippines. Yan. At para marami tayong matalakay today, Judge Jing, simulan na natin ang discussion. Yes, Attorney Ann. And of course, like as always, ito po kasi yung segment na, sa iba po kasi nagbabali kung sino nauna sa pagtatanong. Alternate po kami. Ngayon, pagka sa tanungan na rito, lagi po si Attorney Al talaga nauna. Kaya nga pag minsan kinakabahan ako, bakit sa akin napunta itong tanong na to? Okay. So, Dean Sol, dito sa Pilipinas, tayong ginagamit ang term na common law husband or wife or partner. Kanina na-mention namin na yung parang origin niya sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, paano po ba nagsimula ang paggamit ng term na common law marriage, husband, wife, partner to refer to a couple who live in together without the benefit of marriage? Yung konsepto ng common law kasi, yung lagi mong ipinakikilala na siya yung asawa mo. Okay. So yun, it evolves sa pangkaraniwan na pag-unawa dahil lagi mo siyang pinakikilala. Wala naman nagtatanong na meron ka bang marriage contract, di ba? Sasabihin mo lang may asawa. So ang pagkakilala sa taong to, esposo mo. So hindi ito yung dahil civil law country Yes, versus hindi common law naman. country. No, I don't think so. I don't think so. Okay. Dahil na lang lagi mo Oo, lagi mo siyang pinapakilala. In general, in public na siya ang asawa mo. Okay. So, Dean Sol, dumarami na po ang nagsasama ng hindi kasal dito sa Pilipinas. So, from a legal perspective po, bakit po kaya ganun na mas marami na nagli-live-in without the basis of a marriage or without getting married po? I will discuss it in two groups, no? Kasi may isang common law na talagang wala namang legal impediment, nagsasama sila. Ayaw nilang magpakasal, siguro dahil paniniwala. Pangalawa, namamahalan siguro sila dahil alam mo naman, mahal na magpakasal ngayon. So they opted na, sige, basta walang legal impediment, meaning to say, hindi sila, wala silang sabit, nasa tamang edad, sige, magsama sila bilang mag-asawa. Yung pangalawang grupo na tinatawag din nating common law, ito yung may sabit. No? Yung wala rin pera para magpaanal, misa siguro walang ground para magpanalify ng marriage. In other words, meron silang sabit, kaya lang Dahil hindi mo pwede. Hindi na pwede magpakasal ulit. So, nagsama sila. So, to my mind, those are the two groups of common law marriages. Yung isa, it's a decision not to marry. Yung isa, miski gusto nila, hindi talaga pwede dahil may sabit pa. Ayun. Okay. But just because they do that, it doesn't make it legal, di ba? Yes. Even if Correct. we refer to them as common law spouses, hindi sila kasal. Common law spouses, ibig sabihin nun, hindi yan nagbago ang iyong civil status. You are still single kung kayo ay nagsasamang single kayong dalawa. Or you're still married to the to your current spouse, no? Kaya lang hindi kayo nagsasama, nakiapid ka lang sa iba. So it does not change your civil status. Okay, ayun. Din, Sol, with those clarifications, pwede natin pag-usapan ang mga legal consequences or effects of living together without the benefit of marriage. Unahin natin sa property relations. Paano po ba ang hatian ng mga ari-arian na naipundar ng isang live-in couple, lalo na when they decide to end the relationship? Dagdagan ko lang, syempre, hindi lang yung ari-arian, paano naman yung mga labas ng pera, expenses? Ayan, ganyan. Pagdating, okay, yung first group natin, yung hindi nagsasama sila, walang legal impediment, okay, tapos nagsama sila. Ano ang rule dyan? Ang property relations na hindi absolute community, hindi conjugal partnership of claims, hindi rin complete separation of property, kundi tinatawag natin co-ownership or Article 147. Na kung saan lahat ng kinita nila, kay lahat ng pag-aari, during the time na nagsasama sila, ang ano niyan, kalahati. Okay. Pero ang mahalagang dapat intindihin din ng mga ating nanunood,
yung mana mo before the marriage. Hindi katulad ng pagkinasal, di ba? Pag mana before the marriage, tapos walang prenuptial agreement, naging absolute community property kung Yes. kayo kinasal. Ito, yung mana mo before the marriage, yung mana mo during the marriage, hindi kasama yan sa hatian. Okay, so it's going to be wages and salaries, and then the properties acquired during the union. Yun ang hati ang kwan. Ngayon yung tanong na, paano kung namatay yung isa sa mga common law spouses? No? Ano ang karapatan nung naiwan? Ang karapatan lamang nung naiwan ay makuha niya yung share dun sa co-ownership. Pero siya ba'y magmamana dun sa share nung unang spouse? Hindi. Maaari lang siya magmana kung itong unang spouse na to ay nagkaroon ng last will and testament. Now, doon sa second group naman natin, yung may legal May impediment na sabit. nagsabit, yung may sabit na tinatawag natin, limited co-ownership yun. And that is based on actual contribution. You know, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, pag ikaw ay mistress, okay, or ikaw ay pangalawang asawa na hindi kayong mag-asawa naman talaga dahil nga may sabit, lagi kang hihingi ng resibo. No, kasi Yes. based on actual... Tapos dapat Oo. pangalan mo. Oo, nasa pangalan mo. Yes. Then Yes. proof yan na ikaw ay nag-contribute. So yan, may share ka. Kaya sabi ko, may etiquette din ang pagiging Yes. mistress. Yes. Dapat dokumentado. How to be a mistress. Yes, Ganun. everything yan. No? Oo, na dapat. Okay. Meron Pero na- hindi, yung sige. mana ganun din, no? Oo, yung mana, hindi ka rin hindi makakumana. Pero doon sa isa, sabi nyo, pag may last will and testament po, pwede ka. Oo, Ito ito dito, hindi. so may Talaga. impediment. Hindi maaari siyang gawing isang eredera dahil yan ay donation to a mistress. Correct. Hindi rin pa Bawal. pwede ang bawal yan. Correct. Hindi, meron lang akong follow-up question regarding dito sa dalawang klase, no? Yung meron nga legal impediment at saka without legal impediment. Kasi ito yun sa mga, sabihin natin na heterosexual Yes. relationships. Like for example, yung sa same-sex partnerships, they yeah. live in together. Saan sila magfo-fall dito sa Actually, ano na wala to? pang Supreme Court case niyan, pero naging bar question niya. Okay, talaga ba? Oh, pero ang sagot, hindi yan ACP, hindi CPG. Meaning to say, hindi absolute community property, hindi conjugal property. Maaari ba siya maging 147 or Oh, yes, hindi rin yes. pwedeng 147 kasi may legal impediment Yes. kasi pareho Yes, sila. correct. Pwede ba mag-apply ang For 148? 8, oo. Tingin ko, baka. Doon, kasi may legal may legal impediment. impediment. But at the very least, based on co-ownership, again, based on actual Correct. contribution. Contributions. oo. Yung, Kaya yung care and maintenance, Oo. kunwari, Yun, sa no, ano, babae mga at lalaki, lalaki at lalaki, yung isang lalaki, mas feminine siya yung Mas nag-aalaga marami. ng Yes, yes. bahay, siya nagluluto, yung isa siya yung siya yung nagtatrabaho, walang hatian wala. eh. Yun oo. nga. Sa ano lang yung heterosexual Oo, couples. sa heterosexual Correct, couple. yes. Oo. Kaya kawawa. Yeah. Panahon na Isang- talagang magkaroon ng ano dyan eh. Kasi pati yung sa Legislation. succession, kasi napag-usapan Yes. natin yung sa pagmamana. So itong dalawang, yung sa, yun nga, with legal impediment, tapos without legal, Impediment. with or without legal impediment, sa heterosexual couples, medyo defined eh. Yes, Pero yes. pagdating dito rin sa ating same-sex Sex couples, Oo, totoo yan. yung sa pagmamana, Wala pwede, talaga. Yan ang talagang wala. Eh, sa Wala kanila lang. magkaroon ng Legal. last will and Yeah, testament. last will and testament. ayun nga. So at least doon, sa Yes, last will sa naman. last will Doon siya talaga. nakakaangat naman dun Correct. sa, yung with legal impediment like the mistress. Oo. ganun. Pero may position ako dyan eh. Sabi ko, wag nating i-confine yung same-sex couples dyan sa common law spouses. Yes. Because ang common law spouses na concept, naka-anchor siya sa Article 1. Which Yes. means the union Yes. should be between a Yes. man and a And a woman. woman. Kaya wag siya ipapasok siya para hindi rin ma-restrict yung freedom of party autonomy ng parties. Kung nag-uusap sila na meron silang kontrata, then that should be followed. But So the thing parang- is, yun na nga. oo. But the thing there is, in the Constitution, Yeah. marriage has not been defined as man and woman. correct, Okay. yun din. Di ba? oo. Kaya, tama rin naman yung isa na pag-iisip na siguro nga dapat nang baguhin yung Article 1 dahil hindi siya consistent. Correct, di ba? Correct, yeah. tama. Which was exactly yung kay Yes. Attorney Falsis, yung Yes. petition Oo, niya, oo, yes. na masusundan na ng Jumrani versus Sevilla. Hello Ayan. everyone. Yeah. Anyway, din so meron akong follow-up question kasi yung sa property relations kasi hindi lang about the property. Yeah. Paano yung expenses? Pag nag-live-in ba kayo, paano yun? Hatian din sa expenses? Sa totoong buhay, wala naman talagang batas na ganun pagdating sa common law, di ba? Yes. Pero sa aking pananaw,
Siyempre, remember that support is dependent upon the needs and the ability of the needs of the recipient and the ability of the giver. So kahit na sabihin mo, o sige, hati tayo, pero wala namang trabaho naman, yung isa. correct, yes. Diba? Hindi, you cannot squeeze blood out of a turnip, so to speak. Yeah. So talagang sasaluhin ng isa. Because support is dependent upon the needs and the ability of the giver. Correct. Yeah. Okay. Tsaka pag nagli-live-in kayo, dapat transparent kayo. Yes. So, mo, ito lang ang capacity ko, ito lang yung ano. Para wala na samaan ng loob, wala nang sumbatan, ano ba, ako lang gumagastos dito. Correct. Tapos, Dapat sa simula pa lang, gano'n, clear tapos na. hati pala tayo dito, Yan, no? Tama. Dapat clear lahat. Okay, Dean. Now, paano naman po pag ang isang live-in couple ay nag-decide na magkaroon ng anak or mga anak? Ano po ang magiging status nila kung talagang itong couple naman, parang ayaw nila magpakasal? Okay. In both instances, dun sa without impediment, without legal impediment, pag yan pinanganak, walang kasal. Non-marital child ang tawag dyan. Ang status niya, yung ating naririnig na Yeah. illegitimate children, na ngayon ay kung tawagin ay non-marital Non-marital child. Child. So, anong karapatan nun ng sposo, no? Kung kunwari, non-marital child, parental authority is solely with the mother. Okay. Right, visitation right at the very least yung Sa biological father, di ba? Pati Apelido. paggamit ng apelido. May isang kaso nga sa Supreme Court na kinilala talaga nung lalaki, no? Pero dahil minor de edad yung bata, ayaw nung babae, yung mother, Yeah. hindi nagamit yung apelido ng lalaki. So because parental authority is with the mom, the mother. Yung middle name din. Dean. Hindi, pag ganun, wala sila wala doon, nang name, middle asterisk Kasi lang. nga, yun na nga. Kasi nga, naalala yung usapan natin last Yes. time. Kasi sabi ko, kinukwento ko. Sabi ko, sa isang school, yung class list, asterisk yung sa dulo. So, halimbawa, De La Cruz Juan, asterisk. Sabi ko, bakit asterisk to? Sabi, wala pong middle name kasi non-marital child. So, tumatak sa isip ko yun. May So, ngayon sa asterisk. ibang school naman, may ganun di asterisk. So, agad-agad, naisip ko, ay, ano siya, non-marital. So, sabi ko, how's your mom? Gaya-gaya. Sabi ko, talagang bilib ako sa mom mo na naitaguyod kanya mag-isa. So, parang nagulat siya. Bakit ganito yung tanong? So, sabi ko, parang nagulat. Siyempre, na-sense ko na parang confused siya. Sabi ko, sorry kasi the asterisk, di ba, ano yan? Ibig sabihin, illegitimate or non-marital ka. Ang sagot niya, hindi po, scholar po ako, kaya nakalagay asterisk. Sabi ko, oh my God, sorry, in-assume ko. Ako, I will confess. Syempre, di ba pag parent-teacher conference, Yes. lalagay ka father's name, mother's name, child. Yes. Eh di, letter M ako eh. Di syempre, madadaanan ko yung A hanggang mapunta dun sa L. No? Sabi ko, iba na apelido ng nanay. Pareho nung anak. At sasabihin ko sa aso, alam mo, tingin ko non-marital. Ikaw, chismoso. Kasi Non-marital. Oo nga pala. automatic, di ba? Oo, kaya nga. So, yun. So, ang rule is illegitimate or non-marital child and may karapatan siyang gamitin yung apelido nung nanay. Nung nanay. Okay. Yun talaga, yung susundan yung pangalan ng nanay, na apelido ng nanay. Pero kung expressly recognize siya ng Yes. biological father through a public instrument, private instrument, di ba, or a last will and testament na public instrument, or the birth certificate dun sa likod, di ba, yung Yes, ganon. may acknowledgement. Yan, pag ang bata ay minor de edad, basta merong kapahintulutan na binigay ang nanay, magagamit ng bata yung apelido ng tatay. Yes. Upon reaching the age of 18, the child will have to decide for himself whether he wants to use the surname of the father or not. Ayun. Okay. No? Kasi Pero yung mga meron- nag-live-in na Yeah. talagang together pa naman sila, ayaw lang nila magpakasal. Oo. So, ang ginamit na apelido dun sa tatay, so pwede yun. Tapos until pag 18 na yung bata, mamimili siya. Mamimili na siya. Okay. Okay. Inheritance naman. Ayan. Pag inheritance, miski non-marital child yan, may karapatan siya magmana. From Pero, both, no? From both. Pero ang napaka-critical dyan, dapat kinilala. Kasi kung walang kinilala, hindi siya kinilala, walang mana. Kailangan kilalanin siya. Ito din, lagi rin natatanong. Kasi ang tinatanong naman, okay, magmamana nga si non-marital child. And we're talking of intestate, walang last will and Yes. testament. Magkano or ano ang share ng non-marital child? Kalahati
kalahati ng marital, kalahati ng Yun ang computation. ng legitimate. Hindi kapareho Hindi talaga pantay eh. At Hindi saka walang walang distinction between dun sa non-marital child na with legal impediment at saka Yes. without Oo. legal impediment. Okay. Well, kung wala namang anak na marital child, so ano rin pwedeng naman. sa kanya naman na lahat na, Yes, di ba? oo. Lalo kung ganun yung Correct. status Kasi siya lang yung sole heir. Yun. Pwede. Okay, make sure wala kang kapatid. Joke. Okay, Dean, paano naman po ito sa suporta sa isa't isa, bukod Oo. sa support sa mga anak? May karapatan po ba silang mag-demand ng support for each other during their live-in arrangement? Naku, sorry talaga. You cannot, the common law spouse does Yeah. not have the right to demand spousal support Support. from the other kasi hindi nga sila kasal. Correct. Kasi ang spousal support, ang basihan niyan, dapat kasal kayo. At hindi lang kasal, dapat valid yung kasal. Ayun. Correct. Kasi I remember doon sa episode natin on support, si Judge Moldes, sinabi niya, basic element ng support is the vinculum, the legal relation. Kaya It's nga, very ascendants, descendants, spouses, ayan, mga ganon. Ito dahil common law Oo, lang. kung common law talagang wala. Kaya talaga siguro sa common law spouse, kailangan strong independent woman ka or man, as the case may be, no? Pero meron ako follow-up question doon din. O, kasi nga, wala silang di ba, right to demand support. Paano kung nilagay nila? Pwede ba magiging yun? contractual support. Ayun. Contractual Oo. support. So, pag Correct. pwede contractual naman support, yun. Para kang scholar. Pero may written undertaking Yes, yes, sila yes. na. Lalo ano, na kita. kung ka-relationship may matanda na, Yeah. yung bata na, scholar. Correct, Yun scholar yan. ka nga doon. Oo. Basta Kung nakapapel. pwede naman yun. Nakapapel, mag-aaral ako ng college, magma-masters ako. Ayan. yan. Ang kapalit nun, alam mo na. Alam. Put it in writing. Yes, put it in Tapos writing. effectivity 2 years. Yeah. Correct. Subject to renewal. So bagay kasi yun naman if the law does not provide for it, Yes. then the parties Yeah, can yeah. stipulate that. Ayan. Okay, Dean. Now, ako yata ito. Ikaw. Gusto mo, ikaw na. Okay lang. ikaw. Sige. Halimbawa, namatay, ito na, medyo na-discussan natin naman to tungkol Yeah. dun sa succession. So, i-clarify lang natin ulit din. Dun sa dalawang sitwasyon, yung with impediment saka without legal impediment, tungkol dun sa right Sa na mana. magmana. Oo. Okay, on both instances talagang hindi sila magmamana. Okay, sir. Kaya lang, dun sa without legal impediment, pwedeng magkaroon siya ng mana kung nagkaroon ng last will and Ayun. testament. Okay. yes. Kasi, pwede siyang, kumbaga, yung kalahating portion dun sa free portion, dun siya pwedeng bigyan eh. Correct. Ang problema talaga dun sa may May sabit. sabit, no? oo. Kasi, pag binigyan mo yung sorry to use the word, kunwari, yung kabit, okay? Yan, para ka nagbibigay ng donasyon sa isang tao na bawal Bawal, yun. oo. Kasi tama. guilty Oo. kayo of adultery Yes. or concubinage. So, Okay, yun, meron clear. ako naisip na situation at baka may mga ganitong ginagawa. Dahil hindi ka magmamana sa akin, kukuha ako ng life insurance, I'll make you my beneficiary. Ayan. Okay, the beneficiary of a concubine will not Hindi also- rin. Hindi So, rin. yung Oo. kanyang life insurance Oo, proceeds, mapupunta sa estate yun. sa estate ng legal. Oo. Parang siya padilya lang yan. Ako legal wife. Ayun sa pelikula. Diba? Sa kanya rin napunta lahat, Yes, no? okay. Okay, ayun. Next. So, Dean, aside from sa mga na-discuss natin kanina, ano-ano pa po ba ang mga ibang rights and obligations na magka-live-in sa isa't isa? Okay. At iba pang legal consequences ng, Ang number one natin dapat isipin, kahit na siya ay with impediment or without legal impediment, ang babae hindi pwedeng abusuhin, saktan, gawing punching bag ng lalaki Ayan. dahil nga sa vowsy. Yan Yes. naman, and that equally applies to married, unmarried, or those in the Correct. common law relationship. Correct. Tama. Na hindi mo siya pwedeng, kunwari, economic violence. Pero yung economic violence, hindi ka pwedeng spousal support, no? Kunwari, ayaw niyang, yung aso na lang eh. Kunwari, may aso si girl, na common law wife. Para saktan, maging psychologically affected yung babae, pag sinaktan mo yung aso, di ba? Pwede siyang kasuhan. Kaya lagi ko sinasabi, do not, violate the bitch or the bitch. Di ba? Yes, yes. Tama! Correct. Ang Diba? galing ng Either play or, of Yes, words ah. ni Dean. Kasi parang talagang pwede kang kasuhan, correct. di ba? Kasi sa vowsy nga pala, it doesn't matter kung ano ang status ng relationship, Yes, basta tama. intimate Yes. and romantic. Oo, intimate and romantic and sexual, di ba? Yes. So, hindi mo pwede siyang abusuhin sa economic, psychological, sexual, and physical. Yan naman ay applicable sa lahat ng uring
pagsasama. Yes, pero pag babae, Pag babae. pagka lalaki naman. Siguro kausapin na lang natin ang Kongreso. Hindi, RPC na lang. RPC na lang. Physical injury. Yes, you know, the usual crimes. Oo, slander. Ay, pero din, di ba, dun sa ating Code of Professional Responsibility and Accountability, may ganon na parang bawal ang isang lawyer to commit any of these acts na Yes. parang pangbawsi, pero against anyone. Yeah, against anyone. So, pagka ang lawyer ang involved sa ganito, pwede siya masipra. Naku, masipra, ano sa Supreme Court, Correct. lahat na, you throw them at him, di ba? Kaya nga, di ba tayo mga abogado, dapat tayo Behave. behave. Oo, At number one tayo sa pagsunod sa batas. Correct. Oh, Ayan. yan. Okay. Oo. Meron ako naisip pa. Regarding sa yung relations, yung obligations, aside from those, yung hindi mo pwedeng saktan, hindi mo pwedeng I think, ang isa pa rin, hindi ko sasabing benefit siya, no? At least kasi with a common law spouse, you can just end it if Yeah, you just wish like that. to. Correct. Na wala kang- Unlike sa marriage kasi, kaya siguro dun sa the reason, aside from those that are found in the law and yung economic reasons din, I think yung psychological effect do sa mga tao na who get into this kind of relationship, they know that pwede pa rin akong kumalas. Oo, Kesa totoo. dun nga sa mga those that have the benefit Pero of marriage. ako base sa, you are very right there, no? Pero napansin ko lang, lalo na kung heavily invested ka na, Yun matagal nga kayong nagsama, siguro yung sakit ganun pa rin eh. Ganun pa rin. Yung sa isang may kasal At o saka hindi yung kasal. sa- Ang yung feeling mo talaga masakit. Yung sobrang Ganun pa sakit rin. siguro. I could just imagine kung 10 taon na kayo nagsasama bilang mag-asawa, tapos biglang one day umalis na lang, di ba? Ako nga 3 years lang, pero ang sakit-sakit tinong huli Or at ko. least ngayon naman, iba na. Oh, yes, diba? oh, yeah, Happy oh. ka naman. Kaya nga iti-test mo na yun. Okay. Okay. Ayan, ako. Napakaganda na ating discussion. If only we could have more time no, to have Yes. a more discussion with Dean Sol. Thank you very much, Dean Sol. You know, the same feeling I had when I guested the first time. Bitin. Bitin. Ngayon, bitin na lang. di ba? Kaya naman. Kaya nga din, ang ibig sabihin, babalik ka pa. Babalik ka ulit pa for a ulit. third, Yeah. third guesting mo sa amin. Now, before we end din, maraming salamat ulit for being here. Meron ka bang huling bilin sa ating mga kahuntahan tungkol sa ating episode today? Or huling paalala sa kanila? You know, sometimes not sometimes, more often than not, you love with the heart. But you always have to also love with your head, no? Ayan. Kasi may mga consequences lahat ng ating yung ginagawa, yung ating mga acts, no? And it does not only affect you, it affects also other people. Ayan. Yeah. Okay. Ang Happy galing. Valentine's Happy Day. Valentine's. Happy Yes. Valentine's Happy Day. Valentine's. Thank you very much, Dean Sol. Sana po talaga pumayag pa kayong mag-guest ulit dito sa People's Anytime, Yes. anytime. Talaga din Oh, promise. anytime, Yeah, anytime. thank you Thank you, very thank you. much. Thank you, Dean. And that's all for now, mga kahuntahan. No? Unfortunately, we ran out of time. Maraming salamat po ulit sa pagsama ninyo sa amin today, no? Dito sa ating special Chinese New Year and Valentine's Day episode. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Thank you po until next time, mga kauntahan. Yes po. Samahan niyo po kami uli sa next episode natin dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's People's Court.